Special Chapter 4. Nasa smartphone si Lux, alas 9 ng gabi. Kausap niya si Vandross habang si Hart ay nagpapahinga na. Nasa balkonahe siya nakaupo lang at nakabantay sa girlfriend. Dito siya nakaharap. Sa mansyon niya sila tumuloy ibasa. Bahay na tinirhan nila ni Diana. Binibenta na niya iyon dahil ayaw na niya ng katitingman na alaala sa babaeng wala. Siyang ginawa kong hindi mahalin at suyuan pero itinulak lang naman siya sa paggawa ng matinding kasalanan, ang maghanap ng babae sa loob ng nakatali niyang kalayaan. But he doesn't regret it. At kung uulitin man ang pagkakataon, babalikan niya pa rin ang nangyari ngayon. This is the place he would always choose to go. Totoong kasalanan pero dito siya nagkaroon ng totoong kapayapaan. Mali sa paningin ng karamihan pero bahala na ang Diyos sa kanila. Siguro naman ay patatawarin siya ng may kapal kapag napatunayan niyang matino naman siya. Daig pa niya ang lalaking bersyon ni Maria Magdalena. Baka ang mangyari ay Magdaleno na siya. Naiiling siya sa kaisipan na iyon. Thank you for telling her that her salary was already hundreds of thousands. Wala akong abiso sa'yo, ani Loxa. Kaibigan. Alam ko na eh. Matigas kasi ang ulo, gustong magtrabaho, pre. Di mo yan may aalis sa kanya kasi breadwinner siya at sanay siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. You were such a very lucky man. Kung ibang babae lang baka humilata na lang sa kwarta mo at lustayin sa pagsa-shopping ang lahat ng income. I'm just afraid. Baka mapaano sila kapag nagtrabaho. Siya. Teka, paano siya nabuntis? Sinadya mo. Natatawa. Nitong tanong. She forgot to take her pills after she was admitted to the hospital. Hindi na raw niya itinuloy kasi baka raw mamatay siya kapag uminom siya ng marami, o kaya raw kung buntis na siya ay magkadepekto ang bata. Natawa lalo si Vandross, may pagkapatawarin pala si Hart talaga. Anyway, I'm happy for you, bro. Ito na ang pinakahihintay mo. Sa totoo lang, nakakaramdam na rin ako ng kapayapaan ngayon. Nawala na ang high blood ko dahil sa ex mo. Buti hindi tumakas yon. Kinanta tuloy ni Franco. Kahit hindi siya kumanta rinig na rinig sa footage ang bunganga niya. Si Diana ang binabanggit niya. GAGO rin. Kung hindi ko hinanap si Hart walang pagkakataon na humarap siya sa akin. She was so damn afraid to tell me everything. She thought Lim never believe her. Imposible na. Hindi ko siya paniwalaan, Van. Si Diana nga na ganun ang traitor sa akin, parati kong napaniniwalaan, si Hart pa ba? Kaya, may naalala pala ako, bro, anito sa kanya, I saw a woman when we arrived in Legazpi. Mula Maynila halos. Magkabuntutan kami ng sasakyan. Yung iba mga nakamotor. I wasn't just expecting to see a face. Napakunot-noo kaagad siya, whose face? Face of the past. Lalo siyang napakunot-noo. Anong past naman ang sinasabi nito at parang pastor na patalihaga pa ang mga salita sa kanya. Tangina, bro, hindi ko inasahan na makikita ko ang isa sa mga babaeng binili mo. What? Gimbal na tanong niya at medyo napalakas pa ang boses niya. Iyong huling babae bago si Hart. Kandautol ito sa kanya. I forgot the name and now I remembered her. 5 months ago, bro. Nandito siya sa record ko, si Silvana de la Fuente. She was the other one who asked for an extension. But you already refused. 2 linggo lang ang itinagal niyo sa iyo sa pagkakatanda ko. Natilihan siya sa kinauupuan niya. Hindi ba ang babaeng nakilala niya sa isla sa Legazpi ay Silvana de la Fuente? Ang sabi nun ay pamilyar siya pero imposible na makilala siya nun dahil si Hart lang naman ang nakakilala. I don't care about her anymore, Van. I searched for her. Successful na siya, pre. Nakakatuwa. Naman na nakaahon sila sa hirap. Baka nakagraduate na at nagkaroon ng swerte. Businesswoman na rin siya ngayon. Sabi sa isang site. Ang mga waitresses natin gumaganda na. Ang mga buhay at iniiwan na ang restaurant, anito na. Napabuntong hininga. That's life, Van. Ayaw mo nun, parte tayo ng pag-asenso nila. Stepping stone nila ang macho. Yes, bro. Kaka-proud din bilang manager nila. I think I'll have to go to bed now. Nakatingin na sa akin. Ang selosang dragon, nangingiti siyang napailing dahil naalala niya ang mukha ni Hart sa may dagat. Ngayon ay mulat na ito at nakatitig sa kanya kahit nakahiga sa kama. It's Van. Speak up, bro. Aniya sa kaibigan bago pa siya mabugbog ng buntis na bagong gising. Hello. Boses bakla na sabi ni Vandross kaya ang lakas ng tawa niya. Hart also giggled. Pinatay niya ang tawag at saka siya sumaampo sa kama. Baka iba ang kausap mo kanina. Isa sa mga babae mo. Hart told her with a glint of irritation but he just laughed at it. Niyakap niya ito mula sa likuran saka siya pumikit. Walang babae, ikaw lang. Ni hindi na nga ako tumitingin sa iba. Malay ko ba kung hanggang kailan? He laughed again, hanggang mabulag ka kakaabang. Wala akong titingnan.
Pumihit ito papaharap sa kanya at niyakap siya. Nakangiti na. Hindi ko mapapangako na parati akong mabait at saka malambing, pero sana kahit magkagalit tayo, hindi ka maghahanap ng atensyon at comfort sa iba. Di ba ganyan? Yung sabi mo. Baby naman, kung ano-anong iniisip. Don't be bothered by my past. Hindi ako maghahanap ng iba kahit magkaaway tayo. I told you so many times that you're different. Sleep. Again. It will be bad for you and the baby to stress yourself about those silly imaginations, Locke said and chuckled. Sumiksik na si Hart sa dibdib niya at sinarili niya ang buntong hininga. Nag-uumpisa pa lamang sila. Marami pa siyang dapat na gawin para mawala ang mga takot nito sa kanya. She has to fully know him. He'll help her. Mahal na mahal niya ito, kaya nga kahit naramdam niya sa isla na dumaikit ang dibdib ng babae na iyon sa katawan niya, ay mas pinili niyang umiwas kahit natingin. Hindi niya ito sasaktan para sa isang babae lang kahit na maghubad pa sa harap niya. Pinagsumikapan niya itong mahanap, kaya hindi niya yon sasayangin para sa mga babaeng tulad ng mga nagdaan sa buhay niya at minsan din niyang naging mga itinatagong babae. He never invested any emotion toward those women of his past and he never would. Epilogue. 3 years later. The 2-year-old little boy with very curly hair ran towards Carmencita, yelling, "Babuela!" Napangiti si Hart sa narinig na tawag ng anak niya sa matandang Montesalvo. Ang tawag naman nito kay Elisa ay Wawa. Kaarawan ngayon ng anak ni Katie na si Magumi. Matanda lang iyon ng 3 buwan sa anak nila ni Lux na si Losh Miguel, kaya 3 buwan na lang din ay magbi-birthday na si Losh. Na-late siya ng kaunti at naka-university uniform pa siya. Yes, she is back to school, 3rd year na sa kolehiyo. Gumagawa sila ngayon ng thesis kaya medyo busy-busyhan siya. Kapag naman wala siyang pasok ay nasa restaurant siya nagkakahera. Hindi na siya naalis sa pwesto na iyon. Leon na ang gusto ni Lux para raw hindi na siya palakad-lakad sa gitna ng mga kalalakihan, naghahatid ng mga pagkain. Para na lang daw sa mga mata nito ang kagandahan at kaseksihan niya. That was so funny. Ang isang Lux ay nagseselo sa mga kalalakihan. May dapat ba itong ika-insecure? Tingin niya ay wala naman. Nag-aaway sila at normal na away lang naman. Hindi naman nila pinalalagpas ang magdamag na hindi nila naaayos ang pinag-aawayan nilang dalawa. Come, Lux offered his hand to her. Humawak siya roon, pero iba na naman ang titig nito sa kabuuan niya, kaya nasuri niya ang sarili. Parang kabisado na ni Hart ang ganong mga titig ng boyfriend sa kanya. Alam na siguro niya ang mangyayari. Mamaya pag-uwi nila, hindi na naman siya nito papagbibihisin. Kahinaan na siguro ni Lux na I love siya habang suot ang mga uniforme niya. It's fantasy and she respects it. Nasa kilala silang hotel sa Makati at si Lux mismo ang sumagot sa gasto sa venue dahil ito ang kaisa-isang ninong ni Magumi. Alam ko na yan, titig na yan, Montesalvo, aniya sa lalaking nakangisi sa kanya habang hinahagod siya ng tingin. The feeling is always mutual because when Lux looks at her that way, her whole body heats up. Gusto mo naman, anito, sabay tawa sabay hila sa kanya. Kaya nagkadikit silang dalawa. Baby, wala pa bang balita si attorney sa decree? Naisip niyang itanong dito. Wala pa eh, anito sabay buntong hininga, naiinip na. Nga ako. Napapagod na ako na hindi pa rin kita may sama sa mga gala at mga special social gatherings. Iniiwasan ko na. Mabunyag lahat kasi alam kong ayaw mo na maging kasiraan ka sa mundo ko. Sa akin baliwala sana, pero ikaw I can't afford to see you cry because the people around us are criticizing you. Tumanggaw siya rito, si Lush din ang iniingatan ko. Akala ko nga talaga napatunayan na guilty si Diana eh. Mapapabilis na ang proseso ng annulment. Nakalimutan ko na si Chris nga pala ay inabot din ng 2 taon. Inisip na lang niya na baka dumating na rin iyon ngayong taon. Baka regalo ng Diyos kay Lush sa 3rd birthday ng bata. Kung hindi man ay matiyaga pa rin siyang maghihintay. Napakabagal niyo namang dalawa, nakangiting sabi ni Carmen sa kanila ni Lux. Nagmano siya rito at si Lux naman ay humalik. Nakita niya si Lexi na kumakaway sa kanya, kaya kumaway din siya. Ang mga kapatid niya ay totoong parte na ng pamilya nina Lux. Ipinasundo pa nito ang kambal para lang maka-attend ng birthday ng anak nina Katie at Caleb. Matanda lang kasi ng 2 taon sina Lexis at Lexi kay Katie, kaya magkasundo ang mga iyon. Ngayon ay nasa kolehiyo na ang mga kapatid niya sa Bicol University. Si Lexis ay kumukuha ng nursing para raw maalagaan ang mga magulang nila, habang si Lexi naman ay hotel and restaurant management. Gusto nun na maging isang chef at papasok daw sa macho. Sa loob ng halos 3 taon ay may extensions na ang restaurant ni Lux. Mayroon na sa Ottawa, Canada, sa Australia, sa Amerika, Italy at Ireland. Open na iyon for franchising at hindi biro ang halaga ng prangkisa ng Macho Cafe and Restaurant. Parang
Magtatayo ng 2 island resorts ang halaga, 300 milyon. Sabi ni Locks ay presyong ayaw daw ipagbili iyon. At, wala pang nangahas na bumili dahil sa laki ng halaga na. Bibitawan. Si Gigi ay ipinadala sa Canada ni Locks. Iyong mga waitresses na gustong mang ibang bansa ay iyon ang mga ipinadala ng kumpanya, at marami rin ang nagpaiwan dahil ayaw malayo sa pamilya. Siya na lang siguro ang napag-iwanan. Nananatili siyang ka-era sa Maynila, at kapag nagmumakmak siya ay pinagtatawanan siya ni Locks. Ano daw iniiyak niya ay siya raw ang may-ari ng mga restaurants na iyon. Totoo naman yun pero ang gusto niya ay may mapatunayan siya sa kanyang sarili. Gusto na niyang makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng diploma at magtrabaho sa isang kumpanya na hindi pag-aari ng asawa niya. Hindi yung si Sandal na lang siya parati rito. Tapos na ang mga panahon na yun na kumapit siya sa patalim para makaligtas ang ama niya sa kamatayan. Ngayon ay sarili naman niya ang kanyang itinatayo para maging karapat-dapat siya sa isang Locks Montesalvo na matagumpay sa buhay. Nag-exam pa po kasi ako, Mama, aniya kay Carmen Zita na hinihila na ni Lush papaalis. Hawak ng bata ang lelayan ng bestida ng matanda at kung saan dadalhin. Ang sabi ng lahat ay Little Locks si Lush, ang tanging pagkakaiba lang ay kulot na kulot ang buhok ng bata na parang mga noodles. Alam na niya na naman na iyon ni Lush. Sa kanyang ina, tulad ng buhok ni Lexi. I was just kidding, iha. Sige na. Kumain na kayo dahil kayo na lang ang di pa kumakain. Babuela, tante tayo don, nguso ni Lush sa dambuhalang cake. Okay. Okay, apo. Wait for Babuela, baka ako mahubaran. Natatawa siya nang magtanggal ng sapatos na de. Takong ang seniora. Hindi kasi iyon makakabuelo ng kilos. Dahil kapag si Lush na ang nagumpisang maglaro, hihikain ang kawawang bantay. At sa kaso nun ay paborito nun ang matanda dahil spoiled na spoiled naman talaga. Elisa, samahan mo ako rito sa apo natin. Mamamatay. Ako. Pamana yata ni Locks ang kalikutan rito. Tawag ni Carmen sa ina ni Locks. Natawa silang dalawa dahil umpisa na ng riot. Kapag nakita ni Megumi si Lush, pihadong kawawa ang mga lola sa pagbabantay. Ayaw naman ng mga yon sa mga yaya. Let's go, baby. Kumain ka ng marami para pag-uwi. Malakas ka pa, biro ni Locks sa kanya sabay kindat kaya. Naman natawa siya. Nagpapahiwatig na kaagad ito ng kung anong kalokohan. Wala naman talaga itong ipinagbago. Kung anong hilig nito sa kanya at interes noon ay parang dumb-oble. Pangangayon. They just don't create fire when they are together, they burn it. Naupo silang dalawa sa mesa na walang tao. Nag-uumpisa na ang palaro at sila ay kumakain lang. Kandehaba ang leeg niya sa anak nila at sa tuwing nadada pa iyon ay agad siyang napapatayo sa upuan. Let him fall. Magiging independent siya sa sarili niyang paraan, baby, anito sa kanya pero parang tumatalon talaga ang kaluluwa niya sa tuwing natutamba ang anak niya. Natatakot lang ako na baka mapamali siya ng bagsak. Relax, anito sa kanya. Relax daw pero sa tuwing nases amid si Lush kapag kumakain karga kaagad nito at isusugod na sa ospital. Isang beses ay nangyari iyon nang mas amid ang anak nila at hindi na halos makahinga. Nadala ni Locks iyon sa ospital pero nakakababa man lang. Ang dalawa sa sasakyan ay maayos na ang bata. Mga experience nila yon sa pagiging baguhang mga magulang, nasabay nila ni Locks na hinarap at napagtagumpayan. Sa pag-aalaga ay hands-on sila kapag umuuwi na galing sa trabaho at eskwela. Hindi lang siya ang nagpupuyat, ito rin. Magkatuwang sila sa lahat ng bagay. Hindi yung isa lang ang magaan ang buhay. Hindi siya pinababayaan ni Locks na mapagod na mag-isa. At napakaswerte niya. Sa loob ng halos 3 taon ay lalong lumago ang damdamin nito para sa kanya at ganon din siya. Mas nakilala nila ang isa't isa at naging mas kapit kamay sila sa mga panahon ng pagsubok sa kanilang relasyon. Not even once Locks broke her trust. Nahirapan man siya. Dahil sa mga binili nitong babae noon at natakot siya na baka gawin ulit sa kanya pero napatunayan nito sa kanya na hindi siya nito sasaktan. Malayo pa ang tatahakin nilang dalawa. Halos katumbas palang ng samahan nito at ni Diana noon ang nalalakbay nila at sinisigurado ni Hart na lalagpasan nila iyon at magsasama sila habang buhay. I'm praying that the decision for the annulment will be out this year, biglang sabi nito makalipas ang ilang sandali. Inip na rin ako. Gusto na kitang pakasalan. I want to see our Lush walking with a ring in his hands. Nakakalungkot na yun ang deserve mo tapos di ko naman maibigay, tila naiinis pa nitong dugtong kaya hinawakan niya sa kamay. She smiled at him, makakapaghintay pa ako kahit 80 years pa, natatawa niyang biro kaya napangiti ito. Kahit paano. Kanina siya ang inip, ngayon ay ito naman. Naunahan. Pa nga sila ni na Caleb at Katie. Nagpakasal na ang dalawa. Nang mag-18 na si Katie. Si Liu. Di naman siguro aabot ng ganon, anito sa
Kanya. Wala namang pagkakaiba basta mahal natin ang isa't isa at buo tayong pamilya ni Lush. Wag na tayong mainip. Gusto niyang kutyusan ang sarili dahil naiinip na talaga. Rin siya. Ayaw lang niya na masyadong ipahalata. Napakarami na niyang natingnan na wedding gowns sa mga magazines, decree na lang ang kulang. Hanggang sa nagsawa na lang siyang tumingin at inisip niya na darating na lang iyon. Baka kasi mainip ka na at makapag-isip ka na iba na lang ang pakasalan, anito kaya ang lakas ng tawa niya. Ngayon pa ba ako mag-iisip ng ganyan may anak na? Tayo. Wag na natin pag-usapan yan. Dadating din yan sa atin sa tamang panahon, nakangiti niyang hinaplos ang panga ni Lux at masuyo itong hinalikan sa labi. He nodded and pressed her hand, together we'll wait. Baby. Together, aniya rito saka ito niyakap ng mahigpit. Para maramdaman nitong sasamahan niya ito sa kahit na anong paghihintay kahit gaano pa man katagal.